Meron po tayo ditong talong and then lalagyan or bubuhusan natin ito ng 2 peraso ng ating itlog. So meron po tayo ditong 2 peraso ng ating talong. Siguraduhin lang natin na naugasan natin siya ng maigi. Pagkatapos hiniwa natin ito sa 3 and then hiniwa natin ng 4 hanggang 3 hiwa lang. Depende po yan sa kanipis na gusto nyo. Pagkatapos pagkahiwa natin, hugasan ulit natin yung ating talong para maging malinis lang po tayo. Ayan, naglagay po tayo kanina ng 2 itlog at nag-season tayo ng salt and pepper. Naglagay din tayo ng garlic powder at ang ating oyster sauce. Pagkatapos saluin lang natin siya na maigi hanggang sa mag-combine yung lahat mga ingredients na nilagay natin. Mas maganda guys kung i-marinate natin siya mga 1 hour overnight. Pero wag ipasok nyo lang sa ref guys para hindi magkulay itim yung ating talong dito. Ayan, dahil nagmamadali tayo ay hindi na natin na-marinate. Ayan, naglagay tayo ng 1/2 cup ng ating all-purpose flour. And then haluin lang natin siya ng maigi. And then set aside lang muna natin. At kunin na natin yung ating induction cooker. Ayan, sa mga nagtatanong para sa ating induction cooker, ay ilalagay ko yun yung link ng kanilang Shopee shop sa ating description box at sa ating comment section. Ayan guys, so gagamit po tayo ng napakaganda at napaka 100% canola oil at napaka-healthy nating oil. Ayan, sa mga gustong mag-order online po, itong ating Healthy Chef na oil ay available na po ito sa Shopee at Lazada. Ayan, punta lang din po kayo sa website ng ating Healthy Chef Philippines. Ilalagay ko na lang po yung link sa ating description box, yung Shopee link, Lazada link at yung kanilang Facebook page. Ilalagay ko na lang po sa description box at sa ating comment section sa baba. Ayan, so maglagay lang tayo ng about 2 cups ng ating oil. Ayan, napakaganda nito guys. Meron po silang dalawang variant. Yung kanilang 100% canola oil at yung kanilang 100% soybean na oil. Ayan, so follow niyo po yung kanilang social media accounts, kanilang Facebook page, Healthy Chef Philippines, para sa mga more updates at more information. Ayan, painitin lang po natin. Pag uminit na ay ilagay na natin or buhusan din natin dito agad yung ating talong. Ayan guys, kung makikita nyo po, ay hindi ko nakapag-video kanina kaya kala ko nag-film na ito kaya lang hindi ko pala na on. Kaya kung makikita nyo yung ating oil ay medyo na kasi nakapagluto na po tayo dito. Ayan, so bali second batch na ito ng ating talong dito. Lutuin lang natin siya ng 5 minutes. And then flip lang natin siya. Hindi naman kailangan agad na itong luto kasi mas masarap pag medyo latap o medyo hindi crunchy yung ating talong dito. Pagkatapos ay drain lang natin ito sa ating strainer para matanggal yung mga existing na oil na yan. At pagkatapos ay maghiwa muna tayo ng ating bawang. Dahil ang ating recipe ngayon ay napakasarap na garlic butter talong. So meron po tayo ditong isang cloves ng ating isang piraso ng ating sibuyas. So, bali, mga 10 to 15 cloves po yan. Hiniwa lang natin sa maliliit. Pagkatapos sa isang frying pan, shoutout nga pala kay Kuya Romel. Thank you po sa regalo niyong frying pan. Napakaganda din pa, napaka-aesthetic. Pati po yung kutsilyo natin kanina ay mula po sa kanya. Maraming salamat po. Ayan, so maglalagay lang po tayo ng ating 100 grams ng ating butter dahil garlic butter yung ating recipe ngayon. Maglalagay tayo ng butter. Kung wala kayong butter guys, pero naman margarine na lang yung lagay dito. Pero mas masarap kung butter talaga ang inyong gagamitin dito. Ayan, antayin lang nating matunaw yung butter dito. Alam niyo guys, ang ating recipe po ngayon ay nakuha po natin kay Mami Joy or kay Ate Joy Nerit ng Joy Nerit channel. Ayan, punta lang po kayo sa kanyang YouTube channel at sa kanyang Facebook page, Joy Nerit. Ayan, nilagay na natin yung hiniwa natin kaninang sibuyas. Bawang pala. Ayan. So, bawang po yung ating nilagay dito. So, hiniwa lang natin. So, tayo lang natin siya hanggang sa mangamoy na nga yung ating kusina dito. Hindi guys, basta lutuin lang natin siya ng 1 minute lang. So, tayo lang natin ng 1 minute. Hanggang sa maging crunchy na nga yung ating sibuyas. Ano ba? Ba't sibuyas? Yung ating bawang. Pagkatapos naglagay din po tayo dito ng ating onion leeks. Pandagdag aroma lang. Pero konti lang guys, yung ating lalagay dito. Pagkatapos, maglagay tayo ng garlic powder. Dahil wala po tayong sibuyas, garlic powder na lang. Ang mahal ng sibuyas ngayon. Pagkatapos, meron po tayong oyster sauce. Maglagay tayo ng about 3 to 4 tablespoon ng ating oyster sauce. Haluin lang natin.
Hinaan natin yung apoy guys para hindi ito masunog. Yan, kung wala kayong oyster sauce ay pwede naman soy sauce na lang yung ilagay dito. Pero mas maganda kung meron po kayong oyster sauce para mas masarap yung ating recipe ngayon. So maglalagay din po tayo dito ng soy sauce. About 1/4 cup lang ng ating soy sauce or 2 to 3 tablespoon lang ng ating soy sauce ang ating ilalagay dito. Kasi naglagay na po tayo ng oyster sauce kaya hindi na natin dadamihan yung soy sauce dito. Haluin lang natin siya ng maigi. Huwag po natin lakasan ng apoy guys kasi masusunog dito yung ating sauce dito. So maglalagay tayo ng asin at paminta, pampalasa. Kung mahilig ka sa maanghang, pwede ka maglagay dito ng sili pero hindi ko yung mahilig sa maanghang. Kaya wala na lang. Ayan, naglagay tayo ng 1/4 cup ng ating brown sugar, pampatamis lang. And then haluin lang natin. Hintayin lang natin na medyo matunaw ng ang ating asukal dito. And then dagdagan pa natin ng garlic powder. Ayan, kung wala kayong garlic powder, pwede naman sibuyas na lang yung ihiwa dito. Mag-iwa kayo ng maliliit na sibuyas at din ilagay nyo po dito. Pagkatapos okay na to, set aside lang natin and then i-rebuhos na natin yung ating naprito kaninang talong and then i-coat natin dito yung ating talong dun sa ating ginawang sauce. O diba, napakasarap ng ating recipe ngayon, kakaiba at napaka-healthy pa dahil sa ginamit nating oil mula po sa Healthy Chef. O diba, san ka pa? Napakasarap nitong ating recipe mula kay Ate Joy ng Joy Merit Channel. Ayan guys, para sa mga gustong bumili ng ating Healthy Chef oil, ay punta lang po kayo sa kanilang Shopee at Lazada shop. Ilalagay ko na lang po yung link sa ating description box sa baba. Ayan, pwede din kayong mag-like sa kanilang Facebook page, Healthy Chef Philippines, or pumunta kayo sa kanilang website. Ilalagay ko na lang yung link sa ating description box at dun sa ating comment section sa baba. Ayan, pagkatapos ay garnish lang natin siya ng ating onion leeks para mas presentable tingnan, o diba? So ang ating recipe ngayon ay napaka-budget friendly, napaka-healthy, at napakadaling gawin lang, o diba? Hindi mo akalain yung ating talong ay gagawa natin ng napakasarap at pang-restaurant na recipe. Maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel and hit notification bell para updated ka sa ating mga daily uploads. Thank you for watching. God bless and see you again sa ating mga susunod na recipe.